Nagsisimula ang chapter na ito kay Wendy at Skrull na ninanamnam ang premium na itim na tsaa. Habang hinihipan ang init mula sa gilid ng kanyang tasa, humigop sila ng marahan. Matapos makumplito ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain, ang pag-inom ng isa pang tasa ng tsaa ay naging isang kaaya-ayang pahinga para sa kanila. Sa kabila ng mesa, si Paper ay abala pa rin sa pagtuklas ng selyo ng banal na marka. Ngayon ay sanay na siya sa paglalagay ng mahika sa selyo at kaya niyang kontrolin ang dami ng kapangyarihan ng may sapat na katumpakan, ngunit kahit anong gawin niya, nagagawa lang niyang paandarin ang unang batong mahika sa selyo. Pinagmamasdan siya nina Wendy at Skrull at naalala nila ang mga araw sa samahan ng mga mangkukulam, sabay buntong hininga ng may damdamin. Noon, marahil ay walang sino man ang nakapag-akala na magkakaroon sila ng pamumuhay na tulad ng mayroon sila ngayon. Ngunit mas mabuti na ang mga bagay-bagay ngayon, hindi na kailangan magdusa ng kanilang mga kapatid gaya ng kanilang naranasan. Lumapit si Paper, bitbit ang selyo ng banal na marka, at nagtanong kay Wendy kung kailan kaya niya mapapailaw ang pangalawang batong mahika. Ngumiti si Wendy at iminungkahing baka kailangan pang lumaki ng kaunti si Paper. Iniunat niya ang mga kamay sa batang babae para yakapin ito. Habang banayad na hinahaplos ni Wendy ang ulo ni Paper, damaykit ito sa dibdib ni Wendy at tanong ng may malambing na boses, gaano pa kalaki? Kagaya mo Ate Wendy. Isinara ni Spear ang kanyang libro, pinagmamasdan ang tatlo, at nakadama ng kapayapaan sa kanyang puso. Tinanong ni Wendy si Spear tungkol sa kanyang opinyon sa City Hall. Ibinahagi ni Spear ang kanyang paghanga sa maayos at magkakaugnay na sistema ng pamamahala nito. Kumpara sa pagkakaroon ng maraming hiwa-hiwalay na mga ministro, ang sistema ng City Hall na humahawak ng sahod ng mga empleyado ay nagpababa ng abala sa transisyon at nagbigay ng pagkakataon sa mga may kakayahang sibilyan na sumali ng walang hadlang. Hindi niya maisip kung paano nagawa ni Prinsipe Roland ang mga ideyang iyon. Sa oras na iyon, pumasok ang isang gwardya sa bulwagan, nagulat na may residente sa labas ng kastilyo na nagsasabing nagising bilang mangkukulam ang kanyang anak na babae. Naaalala ng gwardya na sa kawalan ni Prinsipe Roland, ang mga ganitong usapin ay pinamamahalaan ng samahan ng mga mangkukulam. Nabigla ang tatlo, isang bagong gising na mangkukulam. Nagmamadali silang nagtungo sa bulwagan, kung saan naghihintay na ang dalawang babae, isang matandang may bahagyang nakukuba, at isang batang babae na matikas na nakatayo sa tabi ng nakatatanda. Pareho silang yumuko ng magalang kay Wendy. Inilahad ng gwardya na sinasabi ng dalawa na sila ay mga migrante mula sa timog, at lumipat sa panloob na lungsod isang buwan at kalahati na ang nakaraan. Nasuri na niya ang kanilang mga ID at tumutugma ito sa mga impormasyong ibinigay. Tiningnan ni Wendy ang batang babae at sa pinakamagandang tono ay tinanong ang pangalan nito. Hindi sumagot ang bata, kaya't bahagyang tinulak siya ng matanda upang sumagot. Nahihiyang sinabi ng bata na ang kanyang pangalan ay Summer. Tumingin si Skrull sa babae at tinanong kung siya ba ang ina ni Summer. Mabilis itong tumanggo. Binanggit ng ina na ang ama ng bata ay nasa trabaho, kaya't siya ang nagdala sa anak. At tinanong kung totoo ang pahayag ng prinsipe tungkol sa buwan ng sweldo ng isang gintong barya para sa mga mangkukulam. Tumingin si Skrull sa babae habang nilinaw ni Wendy na, oo, kung pipiliin ng bata na sumali sa samahan ng mga mangkukulam. Nagsalita si Summer, ngunit pinigil siya ng kanyang ina, na pinilit siya sa harap, na sinasabing sasali si Summer at handang ibigay ng kanyang anak ang lahat para sa prinsipe. Pagkatapos, tinanong niya kung kailan nila makukuha ang pera. Hindi maiwasang sumimangot si Wendy sa mga sinabi ng babae. Madali niyang nadama na tila itinuturing ng babae ang kanyang anak na parang kalakal at ang samahan ng mga mangkukulam bilang lugar upang aliwin ang prinsipe. Pinipigil ang kanyang pagkadismaya. Sumagot siya ng kalmado, sinabing kasalukuyang nasa Changdo Stronghold ang kanyang kamahalan, at hindi tiyak kung kailan siya babalik. Bukod pa rito, kinakailangan ng pagsusuri at pagsubok bago sumali sa samahan ng mga mangkukulam. Maaaring manatili muna ang bata sa kastilyo hanggang bumalik ang prinsipe upang magpasya. Natuwa ang babae, pinalo ang ulo ng anak at sinabing magpakabait ito. Tinawag ni Summer ang kanyang ina, may nais pang sabihin, ngunit nakatalikod na ang ina at lumalayo na. Lumapit si Wendy, hinawakan ang kamay ng bata at banayad na sinabing huwag mag-alala. Ang samahan ng mga mangkukulam ay hindi gaya ng iniisip ng kanyang pamilya,
At hindi siya kailangang manatili sa kastilyo kung ayaw niya. Mahinang nagtanong ang bata kung totoo ba ito, at tumanggaw ng buong puso si Wendy. Dinala niya si Summer sa loob upang magpainit. Tahimik siyang sumunod na nakayuko. Sa puntong ito, dumating si Agatha. Sa kawalan ni Nightingale at Sylvie, sa kanya ang tungkulin na tuklasin ang kakayahan ng bata. Pinagmamasdan ni Summer ang mga estranghero at bahagyang kabado. Hinawakan niya ang berdeng batong mahika na ibinigay ni Agatha at sinagot ang mga tanong tungkol sa kanyang edad at kung kailan siya nagising. Kagiliw-giliw, ang araw ng kanyang paggising ay tugma sa kanyang araw ng pagdadalaga, isang sitwasyong hindi pa naranasan sa union ng mangkukulam. Pumikit si Summer at pinaikot ang mahika sa loob niya. Habang siya ay nagsasalita, ang batong may mahika ay nagningning ng malambot na berdeng liwanag, bumalot sa kanya ng sinag. Matapos ang ilang sandali, kinumpirma ni Agatha na hindi nagsisinungaling ang bata. Ang kanyang mga katangian ay tugma sa mga nagising at sabay nagdalaga. Lumilitaw na si Summer ay may kakayahan sa pag-summon, ngunit mababa ang antas ng kanyang mahika. Bahagyang nagulat si Wendy, at nagtanong kung nangyari na ito sa Tekira at bakit mababa ang antas ng kanyang mahika. Ipinakita ng Federation ang paggising ng libu-libong mangkukulam at hindi ito bago. Ang mga mangkukulam na nagising kasabay ng kanilang pagdadalaga ay karaniwang mas mababa ang mahika at mga abilidad na mayroon ng iba, kaya't mas mahina ang kanilang mahika. Nagmuni-muni si Agatha, sinabing walang saysay na pag-isipan ang mga salik na ito, ang kakayahan mismo ang nagpapahalaga sa isang mangkukulam. Medyo nadismaya si Wendy sa kanyang sinabi, at sinabing ang bawat mangkukulam ay dapat ituring bilang kapatid, hindi ayon sa kanilang kakayahan dahil hindi sila mga kasangkapan. Ngunit naninindigan si Agatha sa kanyang pananaw. Bamuka ang mga mata ni Summer, litong nagtanong kung ano ang pinagtatalunan nila. Ngumiti si Wendy sa kanya at hinimok siya ng may lambing na ipakita ang kanyang kakayahan. Dahan-daang iniunat ng batang babae ang kanyang mga kamay. Maya-maya, nakita ng apat ang isang pagbabago. Sa tabi ng mesa ng tsaa sa bulwagan, muling lumitaw ang mga anyo ni na Wendy, Scroll, at Spear na tila nag-uusap, ngunit walang tunog na maririnig. Si Paper, na umalis na sa bulwagan, ay lumitaw sa tabi ni Wendy at dahan-daang pumasok sa kanyang kondangan, nakangiti ng matamis. Walang pag-aalinlangan, iniabot ni Wendy ang kanyang kamay sa kanyang anyo at nakita ang kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang sarili ngunit dumaan ang kanyang kamay na parang walang andoon. Nang maglaho ang ilusyon, bumalot ang isang hindi pangkaraniwang katahimikan sa bulwagan. Si Summer ay nauubusan na ng lakas ng kanyang mahika, at hinawakan siya ni Wendy mula sa likuran upang maiwasan ang kanyang pagbagsak. Mabagal na sinabi ni Agatha na ang kakayahang lumikha ng ilusyon para sa isang grupo ay bihirang mangyari. Alam niya mula sa kanyang panahon sa Federation na hindi bababa sa 2 tao ang may katulad na kakayahan, isa sa kanila ay isang mataas na ranggo na mangkukulam. Pinaupo ni Wendy si Summer at tinanong kung ilang beses niyang magagamit ang ganoong kakayahan sa isang araw, at mahina niyang sinabi na 2 o 3 beses. Maraming salita ang hindi nauunawaan ni Summer kaya't ipinaliwanag ni Scroll ito ng mahinahon, at dahan-daang tumanggo si Summer. Ngumiti si Wendy kay Summer, sinabing tuturuan nila siya ng dahan-dahan sa hinaharap. Ipinagamit ni Wendy kay Summer ang kanyang kakayahan sa ilusyon ng isang ulit pa, at sa pagkakataong ito, ang eksenang ipinakita ay mula sa 1 araw at kalahating nakalipas. Nakailaw ang mga lampara sa bulwagan, at ang mga miyembro ng Witches Union ay nag-e-enjoy sa kanilang hapunan sa mahabang mesa. Ipinagpatuloy ni na Wendy at Scroll ang pag-record ng mga ito at nagpaplanong ipaabot ito kay Prinsipe Roland upang gumawa ng desisyon. Gayunpaman, inirekomenda ni Scroll na palaging maingat, na si Summer ay hindi dapat manatili sa kastilyo hanggang sa bumalik si Nightingale upang masuri ang mga kasinungalingan. Alam ni Scroll na napakababa ng posibilidad na ito, ngunit huwag kalimutan, si Prinsipe Roland ay ang taong hindi nila kayang mawala, at ang kanyang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa lahat sa Witches Union. Naunawaan din ni Wendy ang nais iparating ni Scroll. Umalis ang dalawa kasama si Summer. Paglabas nila sa kastilyo, biglang naging mas masigla ang bata at hinawakan pa ang kamay ni Wendy, nagtatanong ng marami tungkol sa mga mangkukulam at sa Panginoon. Tinugon ni Wendy ang bawat tanong niya, isa-isa. Pagkatapos, mahiyain niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing narinig niya na si Prinsipe Roland,
ay isang nakakatakot na tao na nagpapahirap sa mga babae sa paligid niya araw-araw. Sa pagkarinig nito, nabigla sina Wendy at Skrull, hindi nakapagtataka kung bakit natatakot si Summer sa prinsipe. Sinabi ni Wendy na puro mga chismis lamang iyon at na mabait na tao ang prinsipe. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Summer, at ang kanyang ina ang nagbukas ng pinto. Nang makita si Summer, ang ina niya ay mukhang balisa, iniisip na baka may nagawa siyang mali kaya hindi siya tinanggap sa kastilyo. Sinabi ni Skrull na maaari silang pumirma ng kontrata kapag bumalik na ang prinsipe. Nagduda pa rin ang ina, mabilis na sinabi na si Summer ay medyo matamlay ngunit napakabait at handang gawin ang lahat. Ramdam ni Wendy ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan siya ni Skrull bago siya makapagsalita. Hanggang sa inilabas ni Skrull ang isang piraso ng gintong barya at iwinagayway iyon sa harap ng babae, seryosong sinabing ang kanyang anak ay talagang isang mangkukulam at maaaring pumirma ng kontrata kapag bumalik na si Prinsipe Roland. Ito ang sahod para sa unang buwan, at sinabihan ng babae na siya na ang bahala kay Summer sa ngalan ng kanyang kamahalan. Mabilis na tumanggo ang babae at sinabing aalagaan niya ng mabuti si Summer. Pag-alis sa lugar, hindi na napigilan ni Wendy ang inis sa kanyang puso at tinanong kung bakit binigay ni Skrull ang pera sa ganitong klaseng tao, dapat kay Summer lang iyon. Diretsyong sagot ni Skrull, tinanong kung sa palagay ba ni Wendy ay kayang ingatan ni Summer ang gintong barya. Kung hindi, kalaunan ay mahuhulog rin ito sa mga kamay ng kanyang pamilya, at kung sakali namang kaya niya, mas masama pa dahil maaaring tuluyan na siyang ituring bilang tagalabas. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng pagbibigay nito direkta sa kanyang ina, posibleng tretuhin siya ng mas maayos. Marami pang araw ang darating, at kung maaaring makapalit ng isang gintong barya para sa mas maginhawang pamumuhay ni Summer, baka hindi ito masamang hakbang. Inisip ni Wendy ang mga ito at napagtanto niyang tama si Skrull, masyado siyang naging payak ang pag-iisip. Nabalisa si Wendy sa sunod-sunod na mga pagsubok, iniisip ng malungkot na baka hindi siya ang tamang tao upang pamunuan ang Witches' Union. Ipinahayag ni Roland kay Wendy ang kanyang plano na gawing isang independenteng samahan ng Witches' Union, kung saan siya ang mamumuno. Ngunit wala si Wendy na kaalaman na tulad ng kay Prinsipe Roland, at hindi siya kasing maingat katulad nito. Sa harap ng mga pagsubok, hindi siya kasing istrikto at kasing matino katulad ni Skrull. Hindi niya nakikita ang sarili bilang isang angkop na pinuno. Parang nabasa ni Skrull ang kanyang iniisip at sinabing walang sino man ang nagmamalasakit sa kanila ng higit kay Wendy. Tinitingnan ni Skrull si Wendy ng seryoso at ngumiti, sinasabing, matapos ang kanyang karanasan sa mga pangkat ng mangkukulam na pinamumunuan ni Hakkara, napagtanto niya na ang isang pinunong tunay na nagmamalasakit sa mga mangkukulam, anuman ang kanilang kakayahan, at handang ilagay ang kanyang sarili sa lugar ng kanyang mga kapatid, ay ang pinakamapagkakatiwalaang pinuno. At iyan ay hindi mapapalitan kay Wendy. Sa labas ng kastilyo, narinig ni na Wendy at Skrull ang malayong tunog ni Lightning at Maggie. Ngumiti sila, alam na bumalik na si Prinsipe Roland. Pagbalik nila sa kastilyo, nagtipon na sa bulwagan ang mga mangkukulam na nakaalam sa pagbabalik nila, halos hindi pa nakakapasok si Roland sa pinto, nang biglang may bumagsak sa kanyang bisig. Amoy ang pamilyar na bango mula sa buhok. Ngumiti siya, hinaplos ang ulo ni Anna, sinabing siya ay bumalik na. Hindi nagtagal, sina Maggie at Lightning ay nagmamadaling lumapit at tumalon kay Roland. Makalipas ang ilang sandali, lahat ay lumapit upang batiin siya, at napuno ng masayang atmosfera ang bulwagan. Bagamat mas malaki ang kastilyo ng Stromhold kaysa sa lugar na ito, tanging ang mga mainit na ngiti at ang maliit na lugar na ito ang nagpapadama ng kaganhawahan kay Roland. Pagkatapos ng masaganang hapunan, bumalik si Roland sa kanyang opisina. Habang naghahanda siyang ayusin ang mga librong dinala mula sa Stromhold, pumasok si Anna. Nakatakda ng ipakita ni Roland ang mga bagong aklat na natagpuan niya, ngunit bago niya natapos ang pagsasalita, naramdaman niya ang malalambot na labi na damaykit sa kanya. Tinitigan niya ang naglalarong kislap sa kanyang mga mata, tila ang mga aklat ay maaaring maghintay ng kaunting panahon pa. Kinabukasan, habang si Roland ay nagmumuning umaawit ng maliit na himig, pumasok siya sa opisina at nakita si Wendy na naghihintay. Sa kanyang mainit na ngiti, ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa nakaraang mga araw.
Nang marinig ni Roland ang tungkol sa bagong mangkukulam, siya ay natuwa, sapagkat si Summer ang unang nagising sa kanyang nasasakupan. Inutusan niya si Wendy na dalhin siya sa hapon para pirmahan ang kontrata. Sumang-ayon si Wendy, ngunit may nais pa siyang ipahayag. Tinanong siya ni Roland kung ano ang problema. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nahihiyang tinanong ni Wendy kung galit ba si Roland. Tinukoy niya ang mga pananaw at tsismis na dala ng mga takas mula sa timog tungkol sa kanya at sa unyon ng mangkukulam. Inamin niya ring hindi niya nararamdaman na kaya niyang pamahalaan ang unyon ng mangkukulam, at na mas nararapat si Skrull na mas may karanasan ng mamuno. Ngumiti si Roland at sinabi, marahil ay nakausap ni Wendy si Skrull tungkol dito, ngunit naniniwala pa rin si Skrull na si Wendy ang pinakakarapat dapat, hindi ba? Nagulat si Wendy. Ibinaba ni Roland ang tasa ng tsaa at tinitigan si Wendy, ipinaliwanag na ang kasanayan sa pamamahala at mga teknik ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay, ngunit ang karakter at personalidad ay mahirap baguhin. Sa hanay ng mga mangkukulam, maliban kay Maggie, si Wendy ang pinaka-mahal ng lahat. Bukod dito, si Skrull ang pangunahing responsable para sa gawain ng kagawaran ng edukasyon at magiging mas abala sa hinaharap, kulang ng oras upang makihalubilo at makipag-usap sa mga bagong mangkukulam. Dito may kalamangan si Wendy, kaya't dapat ay magkaroon siya ng mas mataas na tiwala sa sarili. Tiniyak ni Roland sa kanya na tama siya sa paghuhusga sa mga tao. Bago pa makasagot si Wendy, nagpatuloy ang prinsipe. Tungkol naman sa maling pananaw at tsismis na dala ng mga takas tungkol sa unyon ng mangkukulam, tila hindi na pagtuunan ni Roland ng pansin ito. Hindi rin niya inaasahan na ang kanyang reputasyon ay kumalat na sa buong kaharian. Nag-isip siya ng ilang sandali upang baguhin ang persepsyon na ito ng mabilis. Bukod sa pagpapalaganap ng impormasyon at pagsugpo sa mga tsismis, mas mainam na pahintulutan na mag-operate ng independyente ang organisasyon sa lalong madaling panahon. Hiling ni Roland na magkaroon ng sariling sistema ang unyon ng mangkukulam para sa independenteng operasyon at pag-aasikaso ng mga trabaho para sa mga mangkukulam, habang siya naman ang maggagabay sa paggamit at pag-unlad ng kanilang mga kakayahan. Naisip ni Roland ang sitwasyong ito bilang magandang ideya. Sa kasalukuyan, ang unyon ng mangkukulam ay may humigit kumulang 100 mangkukulam, bilang nakayapan niyang pamahalaan. Ngunit kung ang unyon ay lumawak sa daan-daan, o maging katulad ng banal na lungsod ng Tik-Ira na may libu-libong mangkukulam, hindi na magiging posible na siya ang magsasaayos ng mga gawain ng paisa-isa. Maaaring sumangguni si Wendy kay Spear tungkol sa mga isyong struktural at magsimula na ring mag-recruit ng mga mamamayan ng bayan para sa mga gawain sa papel. Huminga ng malalim si Wendy, kung ipagkakatiwala ni Roland sa kanya ang gawain ito, gagawin niya ang kanyang makakaya. Matapos umalis ni Wendy, ipinagpatuloy ni Roland ang pagsasaayos ng mga aklat na hindi niya natapos ayusin noong nakaraang araw. Nakita ang mga pahinang nakakalat sa sahig. Hindi niya maiwasang maalala ang mainit at nakakakilig na halik kahapon. Marahil sa kanyang alaala, ang unang pagkakataon na nakilala niya si Anna, siya ay isang mahina at walang malay na bata pa. Ngunit ngayon, lumaki siya at naging isang magandang dalaga. Ang mga pagbabago na nangyari sa kanya sa loob ng 1 taon ay napakalaki. Marahil dapat siyang gumanti sa mga damdamin niya, naisip ni Roland, ngunit nang inabot niya ang libro, ang isa pang libro ay nakaabot sa kanya, napagtanto niya na marahil andoon si Nightingale sa silid ng hinalikan siya ni Anna. Mula nang pumasok si Anna sa opisina hanggang sa mainit na yakap, ilang segundo lamang ang lumipas, at hindi alam ni Roland kung sumunod ba si Nightingale sa kanya pagkatapos ng piging. Ngumiti si Nightingale na tila alam ang mga iniisip ni Roland at nagsabi na umalis siya agad noong nakaraang gabi. Hininala niya na si Anna, na hindi nakita si Roland sa mahabang panahon, ay hahanapin siya. Sinabi ni Nightingale na hindi kailanman pinigilan ni Anna ang kanyang mga emosyon. Sa tulong ni Nightingale, mabilis na naayos ang mga libro. Inilagay ang mga libro sa cabinet, pinuno ang dati bakanteng stand ng mga libro. Saglit na nanahimik ang dalawa. Inilagay ni Roland ang huling libro sa cabinet at nagpasalamat kay Nightingale. Habang paalis na si Nightingale, tinanong niya kung hanggang kailan niya pahahabain ito. Huwag mong hayaang maghintay si Anna. May bakas ng lungkot sa mata ni Nightingale, na hindi nakita ni Roland. Paglingon niya, napansin niyang wala na si Nightingale.
Ngunit ang kanyang mga salita ay naririnig pa rin niya. Bagamat mababa ang kanyang boses, tiyak niyang tama ang narinig niya. Sinabi ni Nightingale, huwag mong paghintayin ng matagal si Anna. Hindi na si Roland ang dating inhinyerong abala sa mga mekanikal na disenyo araw-araw. At hindi na rin ito ang mundong kilala niya noon. Unti-unti siyang nagiging isang Panginoong namumuno sa isang rehiyon. At maaaring maging tagapamahala ng kaharian sa hinaharap. Sinabi niya sa sarili na sundin lamang ang kanyang puso. Pag-isip nito, nakaramdam ng ginhawa si Roland. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Wendy si Summer. Dahan-daang lumapit si Roland kay Summer at malumanay na sinabihan siya na maaari siyang manirahan sa kastilyo o umuwi. Basta't dumarating siya araw-araw para magsanay ng kanyang kakayahan at dumalo sa klase. Kasabay nito, tinanggap ni Roland si Summer bilang miyembro ng samahan ng mga mangkukulam. Tungkol sa natatangi niyang kakayahan, naitala na ito ng malinaw ni Wendy. Kaya't hindi na nagdaos ng mga pagsubok si Roland at inilatag na lamang ang kontrata sa kanyang harapan. Kinuha ni Summer ang panulat at nagdalawang isip bago maiyang umamin na hindi siya marunong sumulat. Ngumiti si Roland at sinabing ayos lang iyon, isang marka ng kamay ay sapat na. Pagkatapos, anumang hindi maintindihan ni Summer ay maaari niyang itanong sa mga miyembro ng samahan ng mga mangkukulam. Pagkatapos ay ibinaba ni Summer ang kanyang ulo at nagtanong kung may silbi ba ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Roland na napakakapaki-pakinabang ng kanyang kakayahan. Ang kanyang kakayahan ay magpapasikat sa kanya bilang isang tanyag na detective. Nagtaka si Summer, ano ang isang tanyag na detective? Ngumiti si Roland at sinabing malalaman iyon ni Summer sa tamang panahon, at tinawag si Nightingale mula sa ulap. Sinabi kay Summer na mula ngayon, ang mangkukulam na ito ang kanyang magiging nakatataas. Maingat na tiningnan ni May ang mga bagay sa kahon, iniisip kung ano pa ang kailangan niyang dalhin. Naisip ni Eileen na pinakamainam na dalhin siya sa samahan ng mga mangkukulam. Sinabi ni May na magdadala siya ng set ng unan, kumot, at sapin. Nang marinig ito, sabay na nagpakita ng kakaibang mga ngiti ang dalawa. Sinabi ni May na hindi na kailangan ng mga iyon, sinabing bibili si Carter ng bagong set sa pamilihan. Na sinasabing isa raw itong kayamanang nakuha mula sa isa sa 4 na pangunahing pamilya, na tagpuan sa silong ng mansyon. Naingat si Eileen at sinabing tiyak na yari ito sa pinakamahusay na seda. Nagkunwari si May na hindi nagmamalasakit, parang sinabi niyang 5 gintong barya ang kailangan para sa set. Matapos ang Burwan, sinabi ni May na narinig niyang yari ito sa pinakamainam na seda. Sinabi ni Eileen na narinig niyang dumating na si Sir Eltec sa bayang hangganan, kumusta na siya. Tumugon si Eileen na nakita ng ama ni Furland sa plaza ng bayan na napawi ni Prinsipe Roland ang rebelyon at winasak ang 3 pangunahing pamilya. Tanging ang halos hindi nabuhay na pamilya Meade ang natira, at muntik pang madamay ang pamilya Eltec. Si Miso naman ay nahuli ng mga kawal ng prinsipe. Dahil hindi siya pumatay at kusang sumuko, 10 taon ng mabigat na paggawa ang parusa sa kanya. Nagdesisyon si Miso na maghimagsik, kaya't itiniwalag siya ng Ginoo mula sa pamilya. Kaya't umaasa pa rin si Sir Eltec na maipamana kay Furland ang titulo ng pamilya. Naniniwala si Sir Eltec na si Furland lamang ang makakapagpanumbalik sa pamilya. Sinabi ni Eileen na susuportahan niya anuman ang desisyon ni Furland. Kung magpapatuloy siya bilang guro o babalik sa pamilya. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Carter. Binati siya ng lahat. Tinanong ni May kung bakit dumating si Carter ngayon. Hindi pa naman araw ng pahinga. Kinamot ni Carter ang likod ng kanyang ulo at sinabing nakatanggap siya ng espesyal na pahintulot mula kay Prinsipe Roland. Pagkatapos, inilabas ni Carter ang isang regalo. Sabay-sabay na nagningning ang mga mata ng 3. Napansin ng dalawa ang isang bagay, nagdahilan na aalis, at hinayla rin palabas si Eileen. Nagprotesta si Eileen, sinabing gusto niyang makita kung ano ang regalo kay May. Nang maiwang mag-isa sa silid, sinabi ni Carter kay May na sukatin ang damit para makita kung bagay. Sinabi niyang ito ang damit na akma para sa kasal. Nang banggitin ni Carter ang petsa ng kasal nila sa prinsipe, nabanggit niya na may isang uri ng damit na angkop para sa kasal, ngunit mahirap gawin. Nakiusap si Carter sa prinsipe ng matagal at sinuhulan pa si Miss Soroya ng isang ice cream sandwich para gawin ito. Nang magbukas ang mga patong ng tela, bumungad ang isang dalisay na puting kulay sa paningin ni May.
Di nagtagal, nakabihis na si Mike, at isang pambihirang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha. Maaari niyang mahulaan ang kanyang itsura sa mga sandaling iyon, ang pagkabigla ng punong kabalyero ang pinakamainam na patunay. Lumapit si May kay Carter upang pasalamatan siya sa regalo. Ang kabalyero, na nagbalik sa sarili, ay hindi tumugon ngunit sa halip ay binuksan ang mga bisig upang yakapin siya. Sinabi ni Carter kay May na sinabi ng prinsipe na, pagkatapos ng buwan ng mga demonyo, magkakaroon sila ng isang bagong estilo ng kasal sa harap ng lahat. Nagkomento si May na simula nang dumating siya sa bayan, araw-araw ay nakakaharap niya ang mga bagong bagay. Tumango si Carter, at sabay silang tumingin sa bintana. Sa ilalim ng pamumuno ng prinsipe, tiyak na magiging isang bagong lungsod ang lugar na ito. Nagsagawa si Roland ng unang pinalawak na pagpupulong ng konseho ng lungsod sa silid ng kastilyo, hawak ang isang kopya ng batas at konstitusyon ng kaharian. Sinabi niyang ito ang pangkalahatang regulasyon na ipatutupad matapos maitatag ang bagong lungsod, at malayang makakapagsangguni dito ang lahat. Sinimulan ni Bereth na ipaliwanag ang estruktura at sistema ng bagong teritoryo. Una, lahat ng kapangyarihan sa mga teritoryong nasasakupan ni Roland Wimbledon ay kay Roland lamang. Dalawa, ang City Hall ang pinakamataas na awtoridad sa teritoryo. Tatlo, ang daloy ng mga tao sa loob ng teritoryo ay maaaring i-promote bilang opisyal na mga mamamayan sa iba't ibang paraan, at ang City Hall ay dapat magpanatili ng hindi bababa sa 300 ng promosyon. 4. Pagkatapos maging opisyal na mamamayan, wala nang pagkakaiba sa kanilang dating titulo, maging kabalyero, malaya, alipin, tagapaglingkod, o alipin, lalaki o babae. Pinuprotektahan ng batas ang mga mamamayan. Tinatawid nila ang lahat ng proteksyon at benepisyo ng teritoryo, at may tungkuling magbayad ng buwis, maglingkod, at magtanggol. 5. Ang mga maharlika ay mga miyembro rin ng mga opisyal na mamamayan. Ang mga titulo ay wala ng kaukulang kapangyarihan ngunit maaaring manahin bilang mga titulo ng karangalan ayon sa batas. 6. Ang personal na kaligtasan at lehitimong ari-arian ng mga mamamayan ay protektado ni Roland Wimbledon at hindi maaaring labagin. 7. May karapatan ang mga mamamayan sa kalayaan sa pagsasalita, karapatan sa edukasyon. Karapatang malayang pumili ng kanilang trabaho. 8. Hinihikayat ng teritoryo ang mga legal na gawaing komersyal, at dapat protektahan mula sa estado ng kaharian. Ilan lamang ito sa mga batas at konstitusyon. Matagal bago natapos ni Bereth ang pagpapaliwanag sa bawat punto. Nagpatuloy ang pagpupulong mula umaga hanggang hapon, habang naglilingkod ang mga tagasilbi ng pagkain sa mesa upang makakain ang lahat habang nakikinig. Ilang beses pinunan ang tasa ni Bereth. Sa kabila ng pananakit ng kanyang lalamunan, nasiyahan pa rin siya. Sa wakas, damako ang pagpupulong sa huling paksa, na siya ring natatanging probisyon na pinapayagang talakayin at pagdesisyonan ng lahat, ang pagtukoy ng watawat at pangalan ng bagong lungsod. Matapos ang ilang boto at pagpili, napagkasunduan ang watawat at pangalan ng bagong lungsod. Ang watawat ay batay sa sagisag ng pamilyang maharlika ng Grey Castle, kung saan ang pangunahing disenyo ay isang tore at mahabang sibat, may karagdagang pentagonal na bituin sa itaas ng tore at 3 mas maliliit na bituin sa ibaba. Ang malaking bituin ay sumasagisag sa Panginoon, si Roland Wimbledon, samantalang ang maliliit na bituin ay kumakatawan sa City Hall, ang unang hukbo, at ang samahan ng mga mangkukulam. Habang dahan daw ang naglaho ang madilim na ulap at unti-unting sumikat ang araw, at napuno ng mainit at maliwanag na liwanag ang buong mundo, nagdadala ng liwanag at init sa lupa. Ang bagong lungsod ay itinatag bilang lungsod ng Neverwinter.